Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Isipin nyo, mas stable na kuryente, mas protektado tayo sa taas ng presyo ng langis at gas, at hindi na masyadong takot sa nangyayari sa Middle East. Ngayong March 26, 2026, malaking balita mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., successful ang drilling at testing ng CAMAGO3 well sa Malampaya gas field. Kasunod ito ng Malampaya East 1 discovery noong January, na may 98 billion cubic feet ng natural gas. Ito ang bahagi ng Malampaya Phase 4 campaign na naglalayong i-extend ang buhay ng field beyond 2026 at dagdagan ang ating indigenous gas supply. Bakit sobrang importante ito ngayon? Dahil habang may national energy emergency tayo dahil sa tension sa Strait of Hormuz at damage sa Qatar LNG facilities, ito ay hakbang patungo sa tunay na energy independence. Tara, pag-usapan natin ng buo. Simula noong 2002, ang Malampaya ang naging backbone ng energy sa Luzon. Nagbibigay ito ng hanggang 40% ng kuryente sa Luzon at average 20% nationwide. Ito ang nagpapagana sa gas-fired power plants na mas clean at reliable kumpara sa coal. Pero matagal na itong tumatakbo, at noong 2023 nagsimulang ma-deplete ang reserves. Kaya nagsimula tayong mag-import ng LNG, mahal at exposed sa global price swings. Dahil dito, in-extend ni President Marcos ang service contract 38 hanggang 2039 at in-launch ang Malampaya Phase 4, isang $893 million project para mag-drill ng 3 bagong wells, Malampaya East 1, CAMAGO3, at bagong Pag-asa 1 gamit ang Noble Viking drillship. Layunin, dagdagan ang supply, i-extend ang field life, at bawasan ang dependence sa imported fuel. Ito ay 100% Filipino-led sa ilalim ng Prime Energy kasama ang PNOC at partners, proud moment talaga para sa atin. Noong January 2026, malaking tagumpay ang Malampaya East 1. Natuklasan ang 98 billion cubic feet ng natural gas, sapat para mag-generate ng halos 14 billion kilowatt-hour sa isang taon, o kuryente para sa mahigit 5.7 million households. Ngayon, March 26, ipinahayag ni Pangulo ang success ng CAMAGO3. Matagumpay ang drilling at testing. May potential na mag-produce ng hanggang 60 million standard cubic feet ng gas kada araw, at sinasabi na mas malaki pa ang recoverable gas dito kumpara sa East 1. Target, first gas delivery by fourth quarter ng 2026. Habang ito ay ongoing, nandoon pa rin ang Noble Viking sa bagong Pag-asa 1 site, last leg na ng campaign. Kung successful lahat, posibleng triple crown tayo ng energy wins. Ano ang ibig sabihin nito? More power, steadier supply, at mas protektado tayo mula sa imported LNG na maaaring umabot sa P130 per kilowatt-hour generation cost, habang local gas ay mas mababa. Para sa ordinaryong Juan at Juana, ano ang epekto? Una, mas stable na kuryente, mas kaunti ang brownouts, mas maayos ang aircon, refrigerator, at appliances sa bahay. Importante ito sa schools, hospitals, at small businesses. Pangalawa, potential savings. Habang tumataas ang global prices, mas mabagal ang pagtaas ng ating electricity bills dahil may local source tayo. Pangatlo, libu-libong trabaho sa drilling, engineering, maintenance, at supply chain, hindi lang sa Palawan kundi sa buong Luzon. Economically, mas malakas ang grid, mas mabilis ang paglago, at mas competitive ang Pilipinas para sa investment sa manufacturing at data centers. Environmentally, natural gas ay cleaner bridge fuel habang patuloy tayong nagbabuild ng solar at wind. Ito ang practical na paraan para sa energy transition natin. Ngayon, bakit sobrang timely ang CAMAGO3 at East 1? Noong March 24, 2026, nag-declare si President Marcos ng national energy emergency dahil sa ongoing conflict sa Middle East. May damage sa Ras Laffan LNG facility sa Qatar dahil sa attacks, isa sa pinakamalaking LNG exporter sa mundo. Nag-declare pa ng force majeure si Qatar Energy, at apektado ang 17% ng kanilang LNG capacity. Ang Strait of Hormuz, daanan ng maraming oil at gas papuntang Asia, ay vulnerable.
Dahil dito, volatile ang presyo at supply ng imported LNG at oil. Tayo, na dependent sa imports, ay nahihirapan. Sa South China Sea naman, patuloy ang tensyon sa ating maritime claims, kabilang ang potential resources sa Reed Bank. Kaya ang Malampaya Phase 4 ay hindi lang energy project, ito ay national security at sovereignty issue. Sa halip na maging hostage sa imported gas na maaaring maapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan, nag-i-invest tayo sa sarili nating resources. Ito ang tunay na energy independence sa panahon ng uncertainty, Russia-Ukraine effects pa rin, Middle East shocks, at regional tensions. Nagpapadala tayo ng mensahe na kaya nating protektahan ang sarili natin sa pamamagitan ng science, investment, at determinasyon. Ano ang susunod na mangyayari? Matagumpay na ang East 1 at CAMAGO3. Target na i-complete at i-test ang CAMAGO3, habang ongoing ang bagong Pag-asa 1. Inaasahan ang first gas mula sa mga bagong wells by Q4 2026 o early 2027, kasama ang pipeline at umbilical installation. Pero realistic tayo, may challenges pa rin. Kahit successful ang drilling, kailangan pa ng full completion at connection bago fully online. Sa transition period, posibleng mag-import pa rin tayo ng LNG. May recovery cost din ang investment, kaya hindi agad-agad, super mura, ang kuryente. Pero mas protected tayo sa wild global price swings. Dito mahalaga ang papel ng DOE at gobyerno, siguraduhin na mapupunta ang benefit sa consumer sa pamamagitan ng transparent pricing at possible natural gas regulations. Sa kabila nito, positive ang outlook. Ito ang unang major gas discovery natin sa mahigit isang dekada. Patunay na kapag may political will, kaya nating i-extend ang ating energy resources. Sa mas malaking picture, ang Malampaya Phase 4 ay bahagi ng mas malawak na plano para sa energy security. Habang tina-target natin ang renewables long-term, natural gas ang best bridge fuel, reliable at mas clean. Ito ay nagbibigay ng lakas sa ating ekonomiya, nagpoprotekta sa ating foreign exchange, at nagpapalakas sa negotiating position natin sa international deals. Para sa susunod na henerasyon, mas maliwanag na kinabukasan, hindi na masyadong takot sa global crisis, sa taas ng presyo, o sa supply disruptions. Ito ay simbolo ng pag-asa at determinasyon ng Pilipinas. Sama-sama nating suportahan ang mga ganitong initiatives na nagpo-promote ng tunay na energy independence. Kaya mga kababayan, ang CAMAGO3 at East 1 ay hindi lang wells, ito ay hakbang patungo sa mas secure, mas affordable, at mas independent na Pilipinas sa gitna ng global uncertainties. Ano sa tingin nyo? Magdadala ba ito ng mas murang kuryente sa 2027? May concerns ba kayo tungkol sa energy natin? Comment below. I-like ang video kung nakatulong ito sa inyong pag-unawa, i-share sa pamilya at kaibigan, at subscribe sa channel para sa mas maraming Taglish updates tungkol sa energy, geopolitics, at development sa Pilipinas. Maraming salamat sa panunood. Sama-sama nating itaguyod ang mas maliwanag na kinabukasan. God bless the Philippines. See you in the next video.